Hello mga kol, welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. For today's video mga kol, pakita natin yung ating Suzuki Every Wagon Samurai Edition Double Power Slide K6E Engine 660cc Full Custom. So tapusin natin yung video para malaman natin kung magkano ang ganitong setup. Yung kulay ng ating unit mga kol is beige and black yung roof natin. Fully tinted, low roof. Makita natin dito, meron tayong chrome dito sa hood niya. Tapos dito is yan yung tinatawag natin na Samurai Edition. Dito naman makita natin meron tayong steel bumper, naglalagay din tayo ng dalawang shackle. Yung ganitong unit mga kol is originally is meron siyang fog lamp na square, basta mga Samurai Edition na top of the line. Yung unit natin mga kol is a complete LTO registered, direct na sa ating owner. Dito mga kol makita natin meron tayong nilagay na fender flare para hindi siya maputik sa ating body. Tapos naglagay tayo ng 13 inches na mud terrain tire. Yung ginawa natin is ito yung design na napili ng ating customer. Disc brake yung harap natin, kinunayan natin yung mga caliper brake natin ng color red para visible. Coil spring, meron siyang lower arm. Tapos dito naka fully undercoat yung ating unit. Makita naman natin dito yung side mirror natin is auto fold and retractable. Dito naman mga kol sa body natin is kinulayan natin ng black based sa request ng ating client. Then dito sa mga poste natin is kinulayan din natin ng color black para pag titingnan natin sa malayan parang buong salamin siya. Dito naman is naglagay tayo sa itaas ng full carrier. Customize natin yan sa atin dito. So heavy duty, 1 year warranty or 2 years warranty. Napatibay po yung ating top load carrier mga kol kasi ginamitan natin ng makapal na bakal. So ito is a double power slide. Power slide din yung left side natin or right side natin na sliding door. Ngayon lang, napaka ganda. Tapos dito makita natin, naglagay din tayo ng 13 inches na mud terrain tire. Brake drum yung likuran natin. Tapos kinulayan natin yung brake drum natin ng kulay red. Tapos dito nag-lift up tayo ng 2 inches. Standard niya lift up natin para matibay din. Lahat ng lift up kit is pinamachine natin para mas matibay. Then fully undercut din dito. Tapos meron tayong fender na nilagay. Dito naman sa likuran mga kol, naglagay tayo ng full aluminum na ladder. So premium ladder yung nilagay natin. Tapos naglagay tayo ng gas container. Tapos naglagay tayo ng stick board dito. Tapos naglagay tayo ng plate holder para hindi mabain yung plaka natin. Yung mga D64W mga kol is ganito yung kanyang backdoor is buo siya. Meron siyang original na spoiler sa likuran. Makita din natin dito sa ibaba nating spoiler is meron siyang third light. Kompleto siya sa wiper. Makita natin yung ating spare tire mga kol is nandito sa ilalim. Tapos gamit yung tire rings natin, iikotin lang natin yung bolt dito. Ito naman yung ating likuran mga kol. So malaki yung space niya, malaki yung cargo space. Ito yung likuran ng ating minivan pag nakaupo tayo dito. Ito yung clearance natin. Yung kagandahan sa mga D64W is plastic dito. Then dito makita natin naka brand new matting tayo. Tapos yung ceiling natin is bago na din, black felt yung gamit natin sa ceiling natin. Lahat ng D64W is naka plastic cover yung gilid natin. So dito sa left side, power slide din mga kol. Double power slide, meron siyang auto step dito na lalabas. Yan. So automatic din yan. Papasok pag naka-close yung ating sliding door. Yan. Lahat ng D64W is plastic yung cover dito. Then dito natin makita yung ating jack, tie rings at saka riser. So napakaganda, napakalinis. Then ito yung ating step board, pwede natin napakan yan. So matibay yan yung ating auto step kasi gawang Japan yan. Dito, ito naman yung ating upuan. Makita natin dito. So yung kaganahan nito is pwede natin i-move forward, then pwede natin i-move atras. Then pwede din natin yan i-recline kung gustuhin natin. Ganon. Meron tayong armrest, meron siyang cup holder, tapos pwede natin yan i-unfold para magkasya yung 2 or 3 tao. Ang gandaan nito mga kol, sa mga minivan is foldable yung ating rear seat. Kita natin kung paano natin i-fold. Yan yung upuan natin. Pag naka-fold, napakalawak po ng space ng minivan natin mga kol. Makita natin, pasok tayo dito. Pwede natin yan higaan kung gusto natin gawing camping or camper van. So napakaganda. So ito yung space, pag nakahiga tayo, kasya yung 2 tao. Tapos ito naman, pag naka
Upo tayo dito sa... So, ito yung the best pang camping, pang negosyo, limbawa kayong mamalengke, groceries. Napakadami po yung pwede natin isakay dito sa loob mismo ng ating minivan. Plus, meron pa tayong heavy duty na top load carrier. Napakadali lang ibalik. Balikan natin. Yan. Tapos ganyan. VIP sit up yung upuan natin. Captain seat. So pwede natin yan i-recline. Pwede natin i-move forward. Atras kung saan tayo komportable pag upo tayo. Then napakalawak din ng legroom ng ating upuan dito sa likuran. Dito naman sa harap ng ating minivan mga kol, dito natin makikita yung ating steering wheel cover. Ito yung driving position natin. Pwede natin yan i-move forward kung saan tayo komportable. And pwede din natin yan i-recline kung gustuhin natin. Ganun pa rin dito sa ating passenger side. Dito meron tayong armrest, meron tayong headrest, meron pa tayong extra neck pillow. So bagong seat cover, ito yung design na napili ng ating client sa kanyang seat cover. Kita din natin dito, Tapos ito yung ating shifter lever. Tapos meron tayong 7 inches touchscreen stereo with reverse camera. Ito yung steering wheel natin. So horn natin, original naka-pop-up horn. Tapos kung makita natin dito yung ating cluster panel. Meron tayong RPM, then yung ating speedometer reading. Dito yung ating battery and oil indicator, cold start, power steering indicator, check engine indicator, din auto step. Then ito naman yung sa gas natin is analog. Makita natin yung dashboard natin is back to original yung kulay. Tapos 7 inches touchscreen stereo with reverse camera. So makita natin yung likuran natin. Tapos fully aircon. So, makita natin yung aircon switch natin. Pwede natin yan i-auto mode. Tapos yung hazard switch natin. Dito naman yung ating overdrive switch, goods. Tapos meron tayong glove box dito. So yan yung dashboard natin. So napakasimple. Parang original setup lang. Ito naman yung ating main power window switch. Power window sa harap. Then ito naman yung sa likuran natin. Then auto fold ng ating side mirror. Ito natin. So goods. Then makita natin dito yung ating power slide button. Down press lang natin. Goods. Sa right side kita natin. And goods. Yan na lahat ng power slide natin. And dito makita natin yung ating fog lamp switch, push on slide, din yung ating headlight adjuster. Maganda, napakaangas. Makita din natin dito brand new yung mating natin. Ito naman yung ating accelerator pedal, brake pedal, din yung ating parking brake pedal. So start natin yung makina natin. Yan, so una is high RPM kasi naka cold start. Makita natin yan, naka cold start is naka green. Dito naman tayo sa makina natin. Ito yung makina ng ating minivan, P6A engine, 660cc, 12 valve, 64 horsepower, 4-speed automatic transmission. Makita natin yung ating turbo lines. Ito yung ating mga vacuum, dapat kompleto yan. Ito naman yung ating injector sa 2-3. Then engine sensor, PCB valve. Dito tayo mag-refill ng ating engine oil. So try natin yung ating goods yung under. Slipin natin sa kabilang side kung ano yung makikita natin. So, napaganda ng minivan na to. This unit is going Lite. So, makita natin dito yung chassis number natin. Gas tank opener. Goods. So, function lahat. Ito naman makita natin yung ating throttle body, map sensor, TP sensor, IECB, temperature sender, tapos or sensor. Then dito naman makita natin yung ating oil gauge. So fully synthetic yung gamit natin na oil. Lahat ng minivan natin is naka fully synthetic. Yung ating ETF gauge, then alternator, aircon compressor, then makita natin yung ating air filter housing, then dito yung ating main fuse box, then yung ating ECU nandito or yung ating computer box ng ating sasakyan. Dito naman yung ating hood opener. Goods. Ito yung ating windshield washer reservoir, yung ating radiator cap, yung ating brake fluid reservoir, din yung ating coolant reservoir.
So, yan yung setup natin ngayon mga kol. Yung presyo nito is umabot po siya ng 380,000 all in kasama yung upgrade. Yung mga basic setup nito mga kol is nasa 285 to 290 lang yung basic setup. Running condition na yan mga kol. Pero kung gusto nyo na maangas, maganda, unique yung minivan nyo, tataas yan. So, yan lang siguro yung ating vlog for today. Maraming salamat po sa yung patuloy na pagsubaybay. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe. Din click na rin yung notification bell para updated kayo sa ating next video uploads kagaya nito. Ingat po mga kol and bye-bye. God bless po sa ating lahat.